Yo, kamusta mga boss? At welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video mga boss, i-review ko lang itong Beast tire na gamit ko ngayon dito sa aking MIUI 125. 1 year and 10 months, mahigit ko na rin siyang gamit mga boss. Kaya lahat ng i-share ko sa inyo ay mga experience ko sa paggamit nitong gulong na to. So, una sa lahat, ang pinaka nagustuhan ko dito sa gulong na to is mura na, makapit pa. Ang mura niya mga boss, and nagulat din talaga ako sa presyo dahil ang mura pero yung quality maganda. By the way mga boss, hindi ito sponsored, honest review lang yung mga sasabihin ko ngayon sa inyo. So ayan na nga mga boss, mura na, makapit pa. So yan yung pinaka nagustuhan ko sa gulong na to. Biruin mo, sa halagang 2,000 pesos nakabili na ako ng gulong sa harap tsaka likod. By the way, ang size nga pala ng gulong ko ngayon mga boss is 80-80 sa harapan, tapos 90-80 sa likod. So ganito yung itsura niya, hindi naman siya mukhang donut, saktong sakto lang. So paano ko nga ba nasabi na makapit to mga boss? Siyempre masasabi naman natin makapit yung gulong kung malambot. Actually, literal na malambot to mga boss. Tusukin nga lang ng kuko to, babaon na yung kuko eh. So dun mo masasabi na malambot siya. Ang kaso, yung pagiging malambot niya is madaling maupod. Pero okay din to mga boss, lumalagpas din siya ng 10K odo. Actually, yung gulong ko sa likuran, bago ko siya pinalitan dati, umabot pa siya ng 13 to 14K odo. Sulit na rin yun mga boss, lalo na kung ano ka, kung MC taxi or delivery rider. Maganda na rin yung lumalagpas ng 10K odo yung gulong mo mga boss. Tsaka mga boss, kaya ko nasabing makapit to, marami na rin akong nasubukang budget meal na gulong. Andyan yung Quick Tire, Maxxis. Pero itong Beast tire mga boss, talagang meron din talaga siyang ibubuga. Dahil mapadry man or basa ng alsada, okay pa rin siya. Hindi pa rin naman ako nakaka-experience ng pag-skid dito sa gulong na to, maliban na lang pag upod na, no? Dahil sadyang madulas din talaga pag upod na yung gulong. Pero yung pinalitan kong gulong sa likuran mga boss, yun din yung nilagay ko dito sa harapan. Dahil naglaki ako ng ng size ng gulong. Dahil yung size ng gulong ko dati mga boss 70-80 sa harapan, tsaka 80-80 sa likod. Ramdam na ramdam yung lubak. Tsaka yung mags ko dati na Jiren, puro bengkong na. Kaya nung nagpalit ako ng mags, ngayon naka-RCB na ako, nagpalaki na rin ako ng gulong para maiwasan na yung pagbengkong. Ang bilis mabengkong pag maliit din talaga yung gulong mo, lalo na pag may angkas ka tapos malulubak ka. Kaya ngayon, yung gulong ko sa likod na nilagay ko na sa harapan, okay pa rin naman yung kapit mga boss. Ito, ganyan na yung itsura niya. So actually, palitin na siya. Malalaman nyo kung palitin na yung gulong mga boss, hindi dahil sa ubos na yung thread. Kaya yung mga company ng gulong mga boss, meron niyang nilalagay na parang bukol sa gitna ng thread para sign na palitin na rin yung gulong. Paano nga ba makikita yung na yun, yung bukol na yun? Makikita mo yun kapag tinignan mo sa gilid ng gulong mo, merong nakalagay dyan na arrow. Sundan mo lang yung arrow na yan at makikita mo na yung bukol na sinasabi ko. So kapag umabot na yung upod ng gulong dyan sa bukol na yan, ibig sabihin lang nun na palitin na yung gulong mo. Yung kaso, Pilipino tayo mga boss, no? Sinasagad natin hanggang dulo. Tayo mga Pilipino, hanggat may guhit pa yan, hanggat may guhit pa tayong nakikita, goods pa yan, no? So ayun yung mga nagustuhan ko dito mga boss. Una, yung mura na, makapit pa. Tapos pangalawa, nagtatagal din siya. Kaya goods na goods to sa mga delivery rider o sa mga MC taxi na nagtitipid. Dahil may mga alam akong budget meal na gulong na na madulas. Dahil yung iba doon mga boss, hard compound. So umura nga pero medyo delikado naman para sa akin. Tsaka pag sinabi kasing hard compound, nagtatagal din talaga yan mga boss, matagal maupod. Pero dahil mahilig ako sa long ride at paminsan-minsan nangangamote din talaga ako, doon ako sa gulong na na maganda-ganda yung quality.
kahit mura pero maganda-ganda. So ito yung nakita ko mga boss na good quality, itong B-Star. So mapunta naman tayo sa mga ayaw ko sa kanya mga boss, mga hindi ko nagustuhan. So kung ang nagustuhan ko dito is mura na, makapit pa. Yung ayaw ko naman dito mga boss is makapit pa, mura na. Yes mga boss, makapit sa pako, mapapamura ka na lang pag nangyari yun. What? Ganyan tong gulong na to mga boss. Yun yung pinaka napansin ko. So nung naka-Maxxis ako, never ako ng pako. Never ako nagtanggal ng pako sa gulong ko. Pero nung naka-B-Star na ako mga boss, may natanggal akong pako, dedos. Tapos nakabaluktot pa, kaya medyo nahirapan akong tanggalin. So buti na lang naka-tire sealant, kaya yun, hindi ko na pinabulkanize. Yung sealant na lang ang nagbaras butas. Hanggang ngayon okay naman, hindi naman tumatagas, hindi naman siya nagbabawas ng hangin. And di lang ako yung naka-experience niyan mga boss, dahil yung mga tropa ko tsaka yung pinsan ko, na ako yung dahilan kung bakit sila nag-B-Star ngayon. Ano yung pinsan ko na MC Taxi, naupod na kasi yung stock na gulong ng Click niya mga boss, kaya nirecommend ko yung B-Star. Ang kaso, isang araw pa lang na biyahe niya mula nung naikabit tong B-Star, may tinanggal na agad siyang pako. Buti na lang maliit lang, puno na pa ako mga boss. Ang kaso umabot hanggang loob, kaya nung pagtanggal niya yun, buti na lang may sealant din siya. Pangalawa yung tropa ko mga boss, medyo malala yung nangyari sa gulong niya mga boss, dahil hiwa yung nangyari. Hindi namin alam kung nakaapak siya ng matulis na bato or bubog na umabot hanggang sa loob, kaya sumisingaw yung ano niya, yung hangin sa loob, na kahit may tire sealant, hindi na kayang takpan ng tire sealant mga boss. Tsaka ang problema pa nun, bagong bago pa yung gulong niya. Kaya ang ginawa naman, ang pinabulkanize niya, kahit na tubeless, ang ginawa nung nagbubulkanize mga boss, kinapalan na lang yung butas sa loob. Kaya ngayon okay naman na, wala naman ng problema sa gulong niya. Nailolong ride na rin ulit niya mga boss. So ayun yung sinabi kong makapit pa. Ewan ko kung bakit, siguro isa na rin sa dahilan is yung sobrang lambot niya. So ayan mga boss, marami rin nagsasabi na sa umpisa lang daw makapit yung B-Star, diba? Sa sinabi nilang yon, patunay lang na makapit din talaga tong B-Star mga boss. Pero ayun nga, yung sinabi nilang sa umpisa lang makapit, medyo may katotohanan yun mga boss. Pero hindi naman ibig sabihin na pag tumagal sobrang dulas na. Makapit pa rin naman siya, although hindi na siya kasing kapit nung una. Kasi dyan napapasok mga boss yung pinapaliwanag ko kanina, na kapag umabot na sa yung tinasabi ko kanina na bukol, hindi ko kasi alam kung anong tawag dun sa sign na kailangan mo or dun sa sign na magpapalit ka na ng gulong. Kapag umabot na kasi dun yung mga boss, yung thread line ng gulong mo, yung mga guhit, kapag umabot na dun yung upod, medyo makakaramdam ka na rin talaga mga boss ng pagkadulas. Although hindi naman parati, hindi naman tulad nung parati na lang mag-i-skid yung gulong mo. Hindi mga boss, actually itong nasa harapan ko, ganun na yan, palitin na rin yung nasa harapan ko. Pero dahil Pilipino ako, syempre pwede pa kasi meron pang guhit. Kaya yun ata yung sinasabi nila mga boss, na sa umpisa lang makapit. Kaya kung sumasagad ka ng banking, tapos yung thread line mo umabot na dun sa sign na kailangan mo na magpalit ng gulong, magpalit ka na. Pero kung para sa katulad ko na hindi naman bumabakbak, hindi naman sumasagad ng banking, tapos bahay trabaho lang or bahay pamalengke lang yung motor, hindi naman ganong pinang-long ride, pinang-wawas-was, okay lang na na kahit hanggang maupod na yung linya, okay pa rin naman siya Kaya doon nang kagaling mga boss yung sinasabi nila na sa umpisa lang makapit. Siguro kasi yung iba, kahit ganun na sign na kailangan mo na magpalit ng gulong, sinasagad pa rin nila yung banking, waswas pa rin ang waswas. Makakaramdam ka talaga ng pagkadulas doon mga boss, lalo na pagbasa yung kalsada. Pero para sa akin goods pa naman, para sa mga siguro sa mga kagaya ko na
na hindi bumabakpak. Actually maganda talaga tong V-Star mga boss. Yun nga lang, yung ayaw ko lang talaga yung madali siyang mangakit ng pako. Ayan, so ayan lang naman yung masasabi ko mga boss. Ayan lang naman yung honest review ko dito sa may sa may V-Star. Wala naman ako gaanong pangit na na experience. Di naman ako na-experience ng nasabugan. Actually sa biyahe nga sa long ride namin, never ako naka-experience na flat, ganun. Hindi nagka-aberya yung gulong. Kahit ganito yung harapan ko na medyo kalbo na, medyo upod na. Okay pa rin naman siya hanggang ngayon mga boss. Wala pa rin naman ako na-experience na pangit. Ayun lang talaga yung pinaka downside na experience ko, pinaka pangit na experience ko dito sa sa V-Star, yung madali siyang mapako. Pero all goods naman, tolerable naman yung issue niya na yun, lalo na kung meron kang tire sealant. Kaya sa mga naka V-Star dyan mga boss, kung meron din kayong pangit na experience regarding dito sa sa V-Star, comment down below naman kung may katotohanan din yung mga pinagsasasabi ko. Kasi based lang lahat to mga boss sa na-experience ko dito sa paggamit na itong V-Star. So ayan lang mga boss, maraming salamat kung umabot man kayo sa part ng video na to. At kung nagustuhan nyo to mga boss, sana huwag nyong kalimutang mag-like, mag-comment at pa-subscribe na rin. At click the notification bell button para ma-notify kayo sa next na upload ko. Kaya maraming salamat ulit mga boss. Hanggang sa huli. Peace out.